Good morning, good afternoon, and good evening mga boss at idol. Isang maulang umaga, ayan, maulan na naman po sa labas. Nagbabalik po tayo sa kotse, sa sasakyan natin. Para sa hindi po nakakaalam, dito po ako nagsimula mag-start mag-vlog. Nakamas pa ako ng mga previous content ko. Mahihain, shy type, kasi talagang sa umpisa tatamaan ka ng hiya eh. Okay, sa lahat ng bagay naman na ginagawa natin, lalo na kung hindi ka naman pamilyar o hindi ka sanay na ginagawa yon o first time mo siyang gagawin, yan, tatamaan tayo ng hiya. Kaya para dun sa marami ng alagang ibon at nahihiyang mag-post sa social media dahil nahihiya silang mag-post dahil hindi sila sanay, mahal po ang patoka, i-out nyo na yan. Okay? Baka nag-aaway na kayo ng asawa ninyo, ng girlfriend ninyo, nag-suffer na yung other expenses ninyo, huwag na kayong tumulad sa akin dahil sa sobrang dami, ang hirap na minsan i-out. Okay? Pero yung mga gustong bumahagi, meron tayong page, pwede nyo ako i-PM doon. Okay? Dami ng intro, no? Mga boss and idol, topic for today, nahihirapan ka bang magpapisa ng mga itlog ng African lovebirds? Unang diniscuss natin, yung mga previous content natin, paano mapapaitlog yung ibon, o kung matagal nang hindi nangingitlog yung ibon, ano yung mga dapat mong gawin. Diniscuss natin sa mga previous content natin. Kung hindi mo pala papanood yun, balikan mo after this video. Ngayon naman, kung paano pa iitlog paano gagawin natin pagka nangitlog na. So, ito na yung process. Pagka nangitlog ng ibon, makikita mo naman yan eh. Pagka basal, when I say basal, bagong terminology sa mga baguhan. Basal, ibig sabihin po baguhan. First timer, first time lang nangitlog. Ako, nung una, syempre taas sa expectation mo, mapipisa to, ilang araw kaya. Usually po 21 days na pipisa yan. 21 to 25 days. It depends po yan dun sa condition ng itlog. It depends po yan dun sa breeder ninyo kung paano niya ninilimliman yung itlog. It depends po yan dun sa weather condition. Okay? Or yung condition mismo na kinalalagyan ng cage or nest box. Diba, daming factor. So huwag kayo ma-expect pag sinabi ng 21 days, kailangan mapisa siya ng 21 days ha. Siguro at most is 30 days. Okay? So may mga tinatawag tayong candling after 1 week or 2 weeks. When we see candling, kasi may process po yan eh. Makikita nyo yan, may mga una tuldok na may ugat-ugat, hanggang sa mamula-mula, makikita nyo yung heartbeat. In the second, third week, in the fourth, bago na siya mapisa, okay? In the second week, first week, tuldok. Ulitin ko in the first week, tuldok. Second week, may ugat-ugat. Okay? Third week, dahan-dahang umiitim na yung buong shell. Hanggang sa maitim na maitim kasi lumalaki na siya eh. Hanggang sa mapisa na siya. Okay? Isang bagay lang siguro ang pinaka-importante yung ma-share ko sa inyo. Walang edit to mga boss ha. Kaya kung nagkakamali ako, it's part of life. Kailangan talaga minsan magkamali para ma-enjoy natin ang buhay. Isang bagay yung dapat na i-share ko sa inyo. Marami kasing content na gumagawa na fin-force open nila. Pag may nakita na lang nahihirapan daw makalabas yung ibon. Siguro successful rate nun mga nasa 10%. Ako kasi ang dami kong ginawa ganun eh. Ang dami kong ginawang pagkakamali na sinashare ko sa inyo para hindi na maulit sa inyo. Lalo na kung excited ka na makalabas yung yung inakay dun sa itlog, sa shell, sa eggshell. Fin-force open, ginagamitan ng tiyanik, kinakamay, tinatanggal. Ang tendency, yes, successfully nakakalabas yung inakay. Gusto mong i-hand feed, mabubuhay yan. Pero pinakamatagal na mabuhay niya siguro isang araw, 2 araw. Okay, minsan oras lang, minsan minuto lang, minsan segundo lang. Okay, napakaswerte nung 10% na nakakabuhay sila. Okay, pero isa lang ang sigurado doon mga boss, mabuhay man yon, mahina ang kondisyon nun. Okay, it's simply because kailangan kasi nilang ma-develop muna yung strength kung paano makalakabas dun sa shell by themselves. Kailangan makalabas yung mga inakay natin sa mga kanya-kanya nilang itlog. Okay? Minsan daw tinutulungan ng breeder yung mga inakay. Sige nga, siguro mga boss and idol, kung may gumagawa man nun, nasa 5 to 10% also. Huwag natin tanggalin yung possibility sa may gumagawang ganon. Kaya lang wala pa namang content o video na naipalabas na ganun yung ginagawa.
Siguro kung makapaglagay tayong CCTV, no, pwede. O kaya ano, maliit na camera pala sa loob ng nest box. Ginagawa po ng iba yan para makita natin yung mga behavior. Pero tandaan nyo ha, hindi lahat ng ibon pare-parehas ng behavior. Hindi lahat ng ibon pare-parehas ang traits. Ibig sabihin, kung may gumawa man yan, huwag nyo expect yung alaga nyo, gagawin din yun. Okay, ang tinuturo ko sa inyo ngayon dito, huwag nyo puwersahin. Huwag nyo puwersahin, dahil sa sobrang excited nyo, bubuksan nyo yung shell. Yun ang ikamamatay ng inakay na matagal mong inantay. Inantay mo mag-breed, inantay mo mapisa. Nung napisa na, minadali mo. Kaya mo. And siguro put a little expectation. Mataas ang expectation, mataas ang disappointment. Mababang expectation, mababang disappointment. And enjoy the process, as I always tell you guys. Kasi hindi naman lahat perfect. Hindi naman halimbawa, 4 yung itlog, 4 din mapipisa. Tanggapin mo na hindi mapipisa yung iba dyan. Yung iba kalahati lang. Yung iba walang napipisa, pinaka worst, nabugok. Pero hindi mo matanggap, ayaw pa rin tanggalin sa nest box. Pero tanggapin mo yan, boss. Bakit? May tinatawag tayong reset. Okay, parang buhay lang yan. Kailangan mong i-reset. Tanggalin mo lahat ng itlog. Okay? Ako usually, pag may time ka, mainit ang panahon, paliguan mo. I-condition mo ulit yung mga alaga mo. At magbe-breed po ulit yan. Lagyan mo lang ng sanga ng malunggay. Okay? Magbe-breed ulit yan. At magugulat ka, mangingitlog ulit yan. At habang nangingitlog yan, nagmamature yan. When they got matured, they learn a lot of things from their experience. Makikita mo, yung dating walang pisa, nagkakaroon ng 1 na napipisa, 2 na napipisa, 3 na napipisa, 4 na napipisa, minsan 5 o 6. O pinakaswerte, nakapisa ng 4. Habang lumalaki yung mga inakay, nangingitlog na. Ang tawag po dyan, double clutch. Nagdi-discuss natin sa mga susunod na mga giging vlog natin. So, ganun lang boss. Ilagay natin sa mga buhay natin. Minsan may mga pagkakataon na nadi-disappoint tayo dahil hindi binibigay sa atin yung mga nais natin. Okay, dahil nag-expect tayo na makakamit kagad natin yun in a short period of time. That will lead us to the disaster. Okay, to disappointment. Siguro, mas maganda tanggapin na lang natin pag may mga bagay tayo yung sa relasyon. Okay, hindi kayo magkasundo ng asawa mo, tanggapin mo na lang na darating talaga sa buhay na ganyan eh. Walang perpektong relasyon. Sa trabaho, walang perpektong trabaho. Lahat ng empleyado kasama yung boss mo at saka yung may-ari ng kumpanya, nagkamali yan. Okay, walang perpekto. You need to accept the fact na everything commit mistake. But what is most important, when you get matured and you learn from it, at the end of the day, pag nag-reset ka sa pagbabalik mo, okay, you start with experience and learnings. Okay? And then, natalo ka ulit. Nangyari ulit. Kasi wala kang perfect eh. Reset ka ulit. And then, nadagdagan na naman yung learnings mo. Parang yung pagkapisa ng itlog. Isa lang napisa, nag-reset, naging 2, naging 3. And I'll be honest with you, I have a lot of breeders right now na African lovebirds. Okay? Kahit ayaw mo ng pagpisain, nangingitlog, nangmimisa. Kahit sabihin mo, naku, ang dami na pala natin pabuga. Ang lalaki na nung naglalabasan na sa nest box, so anak, nangingitlog ulit. Okay, we call them